Ayoko na mag-vlog. Ha? Mag-vlog ba kayo? Oo. Oo, siyempre. Ayoko na mag-vlog. Kahit kailan. Titinda na lang ako dito sa shop ko. Ayaw na mag-vlog. Hindi ko daw kasi binabantay yung shop ko eh. Nagbabike na daw ako. Yan sa mga sa'yo. Oo. Oo, nakita ko yun. Hindi, magpupunas-punas muna ako dito. Saan ba yung mga pamunas? Mahal mo ko lang gawin yan. Ako na mag-ano. Kasi sabi, nagtatayo daw ako ng shop. Hindi naman daw ako nag-motovlog. Nagbabike na daw ako. Ayoko na rin mag-bike. Oo, naalala ko yun. Nabasa ko yung mga comment doon. Wala naman akong ginawa kundi magpasaya lang ng tao tapos ibabash ako ng gano'n. Pero, hindi naman niya alam yung story, ano? Oo. Ano ba pangalan nun? Roro Family Vlogs. Family Vlogs? Oo. Duro? Oo, pero nagti-tiktok siya. TikToker? Family Vlog. Ano pong sabi niya? Ay, basta ayoko. Patayin mo na yun bro, patayin mo na yun. Ayoko na yun. Ako lang gagawa niyan. Bro, patayin mo na yun bro, ayoko mag-vlog. Ano ka tayo? Nag-vlog ka lang. Ha? Nag-vlog ka lang. Papaapekto. Ayoko sumama yung loob ko eh. Kung kailan naging ano ka na, tsaka ka paapekto. Ano ba yung mga sinabi dun? Bro, Dali lang. hindi ko kasi, unang linya pa lang kasi, iba na eh. Ano ba sabi niya? Ito. Nakita ko na. Binash ako eh, nagbabike lang ako eh. Sa vlog niya, sabi niya. Tanong lang po, bakit po nagbabike 40 sikat ang bikers ngayon? Sabi niya, kung bakit ako nagbabike? Ewan ko, ngayon lang naman ako nagbike eh. Very wrong. Very wrong. Ano ngayon? Tagal-tagal mo na, umpisa mo pa lang. Hindi, ngayon lang ako actually, kahapon lang ako nagbike eh. Yung pagka-upload ko nun, doon lang ako nagbike. Kaya siguro binabash ako. Ano pa sabi? Ito pa, sabi dito, sabi doon 40 sikat ang mga bikers ngayon. Tapos shop mo, moto shop, may travel vlogs ka pa. Yung isa muna, ano yun, sikat yung mga bike ngayon? Oo, sabi. Sikat ba ngayon ang, putok ba ang ano? Siguro nga. Kasi, gano'n ako eh. Kung ano yung sikat, syempre, papatulang ko yan. For the vlog eh. Tsaka, syempre, for the views. Vlogger tayo eh. Sabi niya. Sabi niya. Oo. Ito pa. Tapos, shop mo, motor shop. Oh, motor shop to. Nakikita naman niya. Hindi naman to ano ah. Laundry shop ah. Siyempre, motor shop to. Siya nagagalit. Ano pa sinabi? Sabi dito, sumasabay ka lang po ba sa viral? Oo, nakikisabay ako. Kasi pag hindi ka kasi nakisabay sa viral, sa issue, kapag vlogger ka, wala ka. Tulog ka lang. Kaya nakikisabay ako. Magkano lang ito ngayon? Po? Nagbenta ka sa shop mo. po. Sabi niya eh, magbenta ka daw. Ito na, nagbebenta na, tatrabaho na nga ako. May pumasok, helmet, yung kita, hinahanap. Oo. So helmet shop to. Oo. So motor shop to. Ito pa. Sabi dito, may smiley na tumatawa pang naluluha sa katatawa. Sabi dito, dapat po mag-focus kayo sa motor. I-vlog nyo binibenta nyo helmet or what na binibenta nyo kasi nalilito subs nyo. Nalilito, mag-focus ako sa motor. Oo. Sabi niya, paano focus? Gano'n lang. Focus lang ang tingin ko sa motor. Siguro, baka ganun gusto niya mangyari. Gawin ko na. At tapos ano pa yung isa sabi niya? Kung binibenta, sabi niya. Na helmet? Oo. Oo! Kasi, hindi mas maganda nga sana eh. Hindi kasi niya nakikita eh. Dapat bantayan niya ako sa araw-araw kung ginagawa dito, kung paano kami magtinda dito. Siguro nakikita niya ako dito lagi. Wala ako lagi dito. Oo. Tapos, pag nandito lang ako, wala siguro customer na nakikita, no? Pabanjing-banjing lang ako dito. Kaya siguro na nasabi. Oo, pwede ganun. Oo, maaaring ganun. Siguro akala niya wala kang iniwan ng titinda dito. Oo, baka inisip niya siguro dumaan siya dito, nakatiwang-wang lang yung shop, na walang tao. Parang inisip niya, grabe si Boy P, nagtayo ng shop, walang tao. Sa Japan yan eh. Ha? Sa Japan. Sa Japan? Yung Japan? Yun. Roro. Ha? Wala siya sa Nasa Japan? Philippines. Oo. Yaman niya. Umuwi ko siya sa Japan, pupunta dito. Para makita yung Para shop. makita yung shop, lahat ng ginagawa ko. Ganun kayaman. Ano po sabi niya bro? Sabi dito, eto naman sabi niya, hindi po ako basher, pero nakakalito ka na po, hahaha. Motovlog tapos, babike ka. What? Real talk. Kasi, ganito kasi talaga yan. Kapag nag-motovlog ka kasi, hindi ka na talaga pwede mag-bike. Oo, ganun pala. Oo, ganun yun. Bawal na pala. Bawal ka mag-bike kapag nag-motovlog ka. Tsaka, pag naka-bike ka, huwag kang mag-motovlog.
Kasi bike vlog ko eh. Eh di ako sa dagat, bawal na din ako. Oo. Actually, bawal nga yung ginagawa mo eh. Sa dagat ka, bangka ka, nagpumotor ka. Mali yun. Kung mababash ka dun soon. Kung gagawin yun. Dapat pala, Focus maaga ka lang pala, sa- magbago na ako. Oo, basta focus ka lang sa bangka. Bangka vlog. Kahit kapitan ako ng mga taliptip, tsaka Oo, palabat ako. oo. Tsaka huwag mong iiwanan ng nakatiwang yung bangka mo. Tsaka yung The dagat. picture. Kasi baka, tsaka yung dagat, huwag mong iiwan. Baka mawala. Baka kasi makita na, sasabihin niya, pinapabayaan mo yung dagat. Wala Tsaka ka yung dun. bangka mo, wala ka dun iiwan. Di, ang laki pala ng responsibilidad ko ngayon. Ang laki ng responsibilidad mo, karagatan. Akin nga, shop lang eh. Kayo, karagatan. Oo, sa'yo karagatan. Mag-ingat ka. Baka bisitahin yung channel mo. Lagot ka lang. Ihahide ko, ihahide. Pero nasaktan ako. Ano pa ba, may sinabi pa ba? Wala na eh, yun ang pinaka-ano niya eh. Pinaka-banat niya. Ba't kaya siya galit, no? Nasaktan talaga ako dun eh. Parang ayoko na talaga mag-vlog. Ewan ko nga sa kanya. Nang dahil dun. Nakabandit tuloy ako eh. Oo. Ayaw mo na rin mag-vlog? Sa dagat na lang. Ayaw mo na rin mag-vlog kasi nagmamotor na? Kasalanan ko bang meron akong bike? No? Kasalanan ko bang marunong ako mag-photovlog? Benta mo na lang kaya ulit yung bike mo. Kuya, yung motor mo. Kanino? Kanino ko ibibenta? Sa kanya? Ano? Kasi parang masama yung loob niya sa akin, may bike ako eh. May bike ka ba? Pero may nabasa ko dito. Oo. Bakit daw siya family vlogs pero nagtitiktok siya? Tapos, hindi yung family ang lang niya, yung TikTok lang niya. Sumasabay din kaya siya sa uso. Kasi TikTok lang. Hindi siya na nakikisabay. Hindi yan. Nagpo-focus siya sa family vlogs. Pero nagti-TikTok siya. Dapat may focus sa family vlogs lang. Kaya kahit anong gawin mo bro, pasensya na kayo. Ayaw ka na talaga mag-bike vlogs. Ibibenta ko na yung bike na yan. Ibibenta ko na yung motor na yan. Magtitinda na ako dito sa shop ko. Sa ganun. Wag. Ha? Wag. Ano ba yung reaction mo sa ano niya? Sinabi niya? Sinabi niya, sa sobrang dalamin niya bro, wala na akong ibang maramdaman kundi parang ayaw ko na talaga mag-vlog. Grabe naman. Pero gusto ko malaman mo kung anong reaction ko sa kanya. Ano? Sige. Kaya bro? Ano? Ano yung reaction mo sa kanya? May kasabihan nga bro na you can't please everyone. Hindi mo lahat mapapasa yung tao. Kahit gawin mo yung best mo sa isang bagay, sa 10 katao, hindi mo lahat yan mapi-please or hindi lahat yan ma-appreciate lahat ng ginagawa mo. Kaya maraming salamat sa nag-comment na gano'n. I'll take it as a destructive criticism. Hindi, as Hindi a... constructive ba? Tinatake ko yun as constructive criticism. Wala pa yun sa mga narinig ko dati. So, wala yun. Siyempre, natin matatagal na nasulat. Malay na tayo sa ganyan. Ang inaalala ko bro, yung mga nagsisimula pa lang mag-vlog na nakakatanggap ng ganong klaseng komento. Oo, sakit. Hindi madali yun, di ba? May kasabihan nga si Casey Neistat na kung sino yung mga taong nagsasabing hindi mo kaya, for example, ikaw yung may ginagawa. Tinutuloy mo yung gusto mo, ginagawa mo yung pangarap mo, ako tong hater mo. Na hindi ako naniniwala na kaya mo. Yung mga tulad ko, dapat nananahimik na lang ako. Kasi dapat hindi kita ini-interrupt sa mga gusto mong gawin sa buhay para sa pangarap mo. Kaysa magsalita ako na hindi maganda. Kumbaga, for those who don't believe na kaya mong gawin, manahimik na lang. Kumbaga, huwag ninyong i-distract yung mga taong nag-focus sa mga pangarap nila at sa mga ginagawa nila sa buhay. Diba? Isang narinig ko na kataga yun mula kay Casey Neistat. Kasi si Casey Neistat, marami ring haters. So, ayun. Tsaka nagdig ko lang ko sa mga baguhan na gano'n. Siyempre, lahat naman hindi nag-umpisa na magaling. Pero bakit pinakita ko dati ng mga hindi rin magagaling is ang gagaling nyo lang. Oo. Ikaw bro, Ayun bro, tama. Siyempre sa ngayon, nakikita na natin yung progress mo. 'Di ba? Tumataas yung views mo, dadagdagan yung subscribers mo. Pero, ang gusto kong malaman, ano yung pinagdaanan mong pinakamasakit na sinabi sa'yo? Marami.
Yung isa sa pinakamasakit na nabasa ko dati, ako daw yung pinakawalang kwentang vlogger yung nakilala niya. Dahil daw yung mga sinasabi ko paulit-ulit. Alam ko naman kasi nung time na yun talaga, paulit-ulit. Pero hindi naman siguro maganda sabihin na gano'n na pinakawalang kwentang vlogger. Babanatan ka ng ganun, di ba? Oo. Kahit nung time na yun is nag-uumpisa pa lang talaga ako, kumbaga parang nasa kalagitnaan siguro. Na nag-iisip-isip ka na ng paano mo pagagandahin yung mga vlogs mo. Siyempre sa umpisa talaga, sabi ko nga kanina, di ba? Wala naman nag-start na napakagaling kagad. Tama. Di ba lahat dumadaan sa proseso, mag-uumpisa ka. Lalo kung hindi ka sanay mag-edit, isa yun sa pinakamabigat na pagdadaanan mo, paano mo pagagandahin yung editing skills. So yun, nakatikim man ako ng ganun, pero tanggap ko naman yung pagkakamali ko, pero sana in a way na tamang way niya sinabi na talagang hindi bash yung dating. Oo. Kasi bash na yun eh. Oo. Iba naman yung constructive criticism na kinikriticize mo siya in a way na right way, Oo. yung pamamaraan. Oo. So pag bash, alam mo yung mga word na ginagamit nila talaga bash talaga. Oo. Yung pinakawalang kwenta, bash yun. Oo. Hindi yung constructive criticism. Tama. Diba? Tama. Pero, syempre, anong pinagkaiba nung sinasabi nilang pinakawalang kwentang vlogger noon sa Lasadig ngayon? Sa akin, masasabi ko, nakita ko sa sarili ko, talagang pinilit kong i-adjust yung lahat na pwede kong i-adjust. Oo. Nag-iisip ka na din talaga ngayon na kung paano mo pagagandahin kasi nilalagay mo na yung sarili mo ngayon na as a viewers din. Oo. Na kailangan, kung ako yung viewers, ano ba yung pinapanood ko ngayon, nagugustuhan ko ba o hindi? Oo, Kaya tama. nag-a-adjust ako, syempre, para mas magandahin siya ngayon. Oo. Kung hindi mo nilakasan yung loob mo ngayon, Kung nakinig ako sa sinabi niya, wala na ako dito sa mundo ng pag-vlog ngayon. kaya ikaw, na nag-resign ka na sa trabaho, bro, para sa vlogging, Yes! panindigan mo na yan. Kasi na pala siya. Nag-resign na. Uminto na tayo sa pag-vlog. Oo. Para wala na siya kasama mag-vlog. Doon natin masusubukan kung Kaya bibigyan na. ba talaga. Oo, tama. Oo. Tsaka gawa na tayong fake account. Oo. I-bash natin. Oo. Malaman natin yung tibay nung loob nito. Pero meron akong ano dyan eh. Meron akong solusyon para sa mga basher. Ano? Dadalhin sa ospital na naman? Paturo? Kailangan natin i-disinfect. Kobe, baka naman para sa mga basher namin. Shoutout na lang kay Ruru Family Vlogs sa napakagandang mensahe mo kagabi. Actually, nagpalakas pa ng loob ko. Talaga yun. Kaya magpo-focus ako. Pero i-promise mo sa akin na mag-focus ka rin sa family vlogs mo na hindi ka na magtitik pa. Ayun tuloy. Nabasa tuloy ng bike shop kahapon. Nabasa niya yung comment niya. Nagalit tuloy sa akin yung bike shop ngayon. Sabi? Oo, yung di ba pumunta ako sa Palawan bike shop? Oo. Eh, fan ko yun eh. Ano sabi sa'yo? Galit na galit sa akin eh. Tsaka nagalit din siya doon sa comment eh. Kaya nung nakita niya ako kanina, sabi niya, halika nga dito. Sabi niya, bakit sir? Sumalog ko sa'yo eh. Sabi ko, bakit sir? Eh kasi bakit kayo nagbabike? Sabi ko, eh, namiss ko po kasi talaga yung bike. Sabi niya, ganun ba? Eh, dalhin mo yung bike mo dito mamaya. Sabi ko, bakit sir? So sponsor nga kita ng mas magandang crank. Yun ang sinasabi ko. Na when you do good things, good things will happen. Ang sarap mag-bike. Ang sarap-sarap mag-bike. Ano kagalit bro? Babike lang naman ako eh. Ano kagalit? Ang bike, ginawa para sa lahat na mga gusto mag-bike. Kaya mag-bike ka na rin. Bawal ba? Oo, bawal yun ah. Ako? Mamaya! Woo! Ang saya-saya mag-vlog! Bike vlogs! Naku po, nandito na kami! Paano ba yan? Nandito na tayo sa bike shop, bro! Woo! Nabunga tuloy yung pambaba sa atin kasi nagbabike na tayo. Na-sponsoran tuloy tayo dito ng ano, itong prank Suntour. Baka hindi nyo ba alam kung ano yung Suntour? Ano ba yun? Prutas. Bakit? Yung kulay hinog, kulay dilaw. Santol yan. Santol ba yun? Okay. Santo S. Ay, kung saan po ito made? Made in ano to, kadalasan nila Taiwan. Taiwan.
Wala akong masabi. Parang gusto ko pang mabash palalo eh. Para pumasok ko yung mga blessing sa akin eh. Pinapanood ko yung kailangan niyang, para mas gumaan yung kanyang bike. Kaya sinabi ko sa'yo. I-sponsor ko sa'yo. O, diba? Kasi good boy yung si Boy P. Yun? Hindi na ako nagsabi nun ha. Yan, di ba? Ito kakabit kasama na yung BB. Grabe napakagano. Magaan lang Bro, yan. hindi ko kaya ikabit to bro eh. Baka makabit ko to, na mali, mabash ako eh. Baka mabash ako ulit. Sumunod yung fork. Ayan, natanggal na yung ano natin. Ayaw nga mabigat siya. Pero pwedeng ilipat po ito sa ibang bike, di ba? Sa mga ordinary. Ito bro, ito yung Halotech. Ito yung sa akin, baka ko to. Bigat. Ito. Grabe. Hawakan mo bro, sila si Dick. Lagay mo, hawakan mo yan. Sa kabilang kaban, sa kabilang kamay. Wala akong PVC pipe lang. Ano ba experience yan kayo? Oo. Ano yung sawa ko yung Ay! Di ba? Mabigat. Ano to? Halotech. Hollow tech, kaya magaan. Oo. Ito kaya mabigat, hollow block. Hindi, ba't kaya yung joke pag pangalawang beses, pag take ko na, hindi na masyado nakakatawa. Okay, habang kinakabit yung bago nating mamahaling crankset, ay magtuturo muna tayo dito sa loob ng Ellis Bike Shop. Para at least yung mga katulad ko na malalakas mag-bike dyan. So, bibigyan ko kayo ng quick tour dito. Marami kasi nanonood sa atin ngayon sa pagbabike. Curious din naman kayo kung anong meron dito sa loob ng shop ng Ellis Bike Shop. So, dito kay Kuya, meron siya mga Mountain Peak na mga frames dito. Mountain Peak, Speed 1, Mountain Peak, Mountain Peak. Tapos mayroong rider doon. Tapos meron din siya dito mga, syempre, sa cycling na jersey. Dati nakakapagsuot pa ako ng ganyan nung hindi pa malaki yung tiyan ko. Pero ngayon, wag muna hanggat malaki pa. Magpapalit pa tayo ng tiyan. May mga Speed 1 na hubs sila dyan. Tunog mayaman na mga hubs. Nagkakalaga ng 4,300. Meron tayong mga fork dito sa halagang 4K. Mountain Peak XCR. Ito, Epic Zone. Ito yung medyo mahal niya. Kaya siguro walang presyo kasi yung presyo niya ibubulong sa'yo ng may-ari. Tapos meron dito nga Bolani. Ito yung nire-recommend ni Kuya in the future sa akin na magpalit ako ng shocks. Ito yung Cole. Ito 5.3 Bolani din. Rims available dito. Iba't ibang klaseng gulong. May Maxxis. Siyempre may mga ordinary dito. Ayun, may mga CST dito na Gamol. May mga wide bars dito. Tapos dito stem, long stem, short stem. At mamili na kayo pedals, upuan, at ayan, mga headset. Ang shop mga first timers, Ellis Bike Shop, dito yan sa loob ng Takila, Smile Homes. Ayun, lagpas ng bisita yung church, makikita nyo na to yung shop na to. So ayan, puntahan na lang dito. At mamili na kayo ng mga gusto nyong upgrades sa mga bisikleta nito. May discount pa yun. Ayun, may discount pa. Discount pa yun. Kumbaga, hindi pa naman siya fixed price. Oh, yun pala eh. Napag-uusapan kapag negotiable. Sun Tour. Yan, natono na rin. Para wala nang lagatok-lagatok. Ayun. Kuya, gusto ko magpasalamat po sa pag-sponsor mo nung ano sa akin. Prank set. Ayun. Maraming salamat kuya. Ako, open ka dito sa akin. Ayun. So ayun, mag-bike na rin kayong dalawa. Ayoko. Napakit. Mag-magas ako eh. Mag-magas ka? Oy, huwag na kayo. Kasi mga motovlogger kayo. Huwag kayong kagaya sa akin ha. Hindi. Ang atin lang naman dito, alam mo mga first timers, ang bisikleta ginawa para sa mga taong gusto mag-bike. Walang rule na porket nagmumotor ka, bawal ka na mag-bike. Diba? Kung saan ka masaya, gawin mo. Diba? Wala makikialam sa'yo. Kaya kayo mga first timers, sa mga nanonood dyan, kung ano yung mga nagpapasaya sa inyo, ay gawin nyo lang.
huwag niyong hahayaan na ibang tao ang magmando sa inyo ng mga bagay na dapat ikakasya nyo daw. So, ayun lang. Sana natuwa kayo ngayong araw na to. Sana may kabuluhan tong vlog namin kahit kanina pa kami nagloloko-loko dito. Pero bago tayo magpaalam, isang kataga mula sa kaibigan ko si Kong TV ang iyong magpapala sa inyo. Bigayan. Ganun lang naman mga kaibigan. Bigayan lang. Huwag kayong masyadong ano. Give and take. Ano ba? Ganyan pa rin kayo. Dahil pa rin utak na ano eh. Utak talang ka. To, ang mindset namin, para kaming saranggola dyan. Habang hinihilan nyo kami, lalo kaming umaharap. You know she's giving it up. You